Magandang gabi po muli, Good Tree family. Let us meditate the Word of God sa 1 Samuel chapter 24, verse 6 to 8. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sa English po, he said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord." With these words, David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. Then David went out of the cave and called out to Saul, "My lord the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Amen po. The title of my message this evening is "Choose What Matters to God." Have you ever experienced finding ourselves in a difficult situation and you have to choose what to do? Sa ating binasa kanina, makikita na naman natin ang isa pang magandang katangian ni David sa mga oras na ito, na dapat mamili ni David sa dalawang posibleng solusyon sa kanilang kinakaharap. Una, ang manatili sa kanilang pinagtataguan at palagpasin na lamang si Saul hanggang sa makaalis ito ng tuluyan. Pero pagkatapos nito, ang pangamba nila ay hindi matatapos at higit pa dyan, sila ay mananatili pang maninirahan sa mapanganib na lugar kung saan naninirahan ang mga mapapanganib na hayop. Mananatili sila sa lugar kung saan hindi komportable, maingay, mabaho, madalas basa ang paligid, madilim at malamig na bato ang pahingahan nila, kung saan walang kapayapaan at walang source ng pagkain. Yung pangalawang option niya ay ang kunin ang pagkakataong mapaslang si Saul, nang sa gayon ay magkaroon sila ng kalayaan sa sarili nilang bayan. Magkaroon ng marangyang buhay bilang isang hari, ginagalang at pinagsisilbihan. Maayos na kalagayan ng kanyang pamilya at higit sa lahat ang kapayapaan may dudulot nito kapag napaslang niya si Saul. Mayroon siyang dalawang pagpipilian na magtatakda ng kanyang kapalaran. But as we read, hindi siya pumili ng aliman sa dalawang ito, but what he chose to do is what he thinks really matters in God's sight. And ito ay is to reconcile sa taong hinirang ng Diyos. Pumili siya hindi para sa kanyang magiging kapalaran, kundi pinili niya ang sa tingin niyang tama sa paningin ng Diyos. Pinili niya yung bagay na makalulugod sa harapan ng Diyos. Pinili niya sa tingin niyang kalooban ng Diyos. Sa ganitong klaseng pagkakataon, may pandemya at may krisis sa ating bansa. Dito natin makikita at matitimbang ang ating katapatan sa Diyos. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon na hindi maganda ang ating kalagayan sa buhay, sa panahon na may dinadanas tayong kabigatan at mga alalahanin sa buhay. Are we still seeking to do His will? Pinapahalagahan pa ba natin siya o pinapahalagahan pa ba natin ang kagustuhan niya? There are also kind of people who tend to forget God kapag may malaking opportunity na nakita. Madalas natin itong makita na kapag walang-wala, humihingi ng trabaho sa Diyos. Kapag nabigyan na ng trabaho, hindi mo na makikita sa church. Minsan, madaling unawain dahil may pasok ang kumpanya, pero minsan, kahit walang pasok sa araw ng linggo, hindi mo pa rin makikita sa church. We are so precious in His sight, pero ang tanong, pinahalagahan ba natin siya? Mga kapatid, anuman ang kalagayan natin ngayon, we should not forget to acknowledge God. We should choose what matters to God. Ano ba ang mahalaga sa Kanya? Ano ba ang nais niya? Let us choose to become pleasing to Him. The way we are facing Him through our prayer meeting, we should check our attitude every time we are having prayer meeting, every time we praise Him, every time we worship Him and hearing His word.
lagi nating i-check yung ating attitude. Merong present but absent-minded. Yung isipan mo ay nasa ibang bagay, yung attention mo ay nasa iyong cellphone. Absent-minded ay walang kaibahan sa physically absent. Tuwing kakaharapin natin ang Diyos, lagi tayong magtatag ng goal to please Him, to make Him bless at maging maligaya ang Diyos sa buhay natin. Let us also choose to glorify God with our lives. How God can be known through our lives. Paano natin makapurihan ng Diyos sa ating mga buhay? In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ang sabi doon, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito dapat ang maging goal natin, ang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating lifestyle. Lastly, let us choose to do His will. Lagi nating isaisip ang mga kalooban niya sa buhay natin. Let us strive hard na magawa o maipasamuhay ang nais niya, ang aral na nagmumula sa kanya at ang itinatag niyang kautusan. Hindi pinaslang ni David si Saul dahil inisip niya ang damdamin ng Diyos. Ang isip ng tao ngayon ay occupied ng mga alalahanin, mga paraan para makasurvive. Tayo po sa mga oras na ito, ano po ang nasa isipan natin? Mayroon ba tayong kaibahan sa mga taong ating nakakasalamuha? Paano po natin kinaharap ang pressure na daladala ng pandemya ang ating nararanasan? Mga kapatid, let us not only think about our situation. Isipin din natin ang kalagayan ng relasyon natin sa Diyos. Let us choose what really matters to God sa mga oras na ito. At sa ganitong paraan, tayo dapat mamuhay. Amen po.